Magandang araw mga kababayan, kapwa ko OFW. Saluti sa lahat ng kaibigan natin dito sa Italia. Ito, buhay katulong at sabi nga nila, pag pinaganda mo ay caregiver, pag sosyal. Pero ang totoo niyan ay katulong ka pa rin. Ito, nasa kusina tayo at magsisimula akong mag-prepare sa araw na ito dahil medyo tarde na at magsisimula na naman tayo dito. Kaya chuchus tayo ng ano. Ang araw pala na ito, papakita ko sa inyo, may chicken legs tayo at saka muskulo ng baka. Gagawin natin itong bulito o boiled o nilaga sa Tagalog dahil mas pabor para sa dalawang matanda. Ang isa pa, ang brood niya ay gagamitin natin sa pagluluto ng tortellini at saka pwede din natin gamitin sa pagluto ng risotto, luto ng ano pa, kahit anong luto pwede natin gamitin yung sabaw niya. Kaya gayon. Mayroon tayong sibuyas, kalahati, tapos sa 3 kamatis, lagyan natin ng celery. Ayan lang. Ayan. Tapos kukuha tayo ng isang carrots kung mayroon pa tayo. Hindi ko natandaan ang ano. Mami ay lilinisin natin ang refrigerator rin para alam pa natin kung ano pang mayroon laman ng refrigerator. At saka carrots. So ganyan. At pagkatapos parsley. Lagyan din natin ng parsley para mas mabango ang sabaw niya. So, start natin dito. Babalatan natin ng carrots. Ganyan lang. Iwain natin sa hati lang natin ngayon din. Then, hugasan natin. So, yan na siya. Hugas na siya. May na-prepare na ako ditong tao doon. Paglulutuan, lagay na natin lahat. Parsley, celery, carrots, ayan, kamatis, at saka sibuyas. Pagsama-samahin lang natin, lagay na rin natin yung karne at saka yung chicken legs. Lagyan natin ng salt. Ganyan. Tapos lagay na natin sa
Tapos, sasalang na natin. Ang correct na sikreto ng paggagawa ng nilaga, lalo na dito sa Italia. Pero ako, dahil sinasabi ko na wala akong oras, hindi ako pwedeng magtagal sa isang pwesto lang sa trabaho dahil ang attention ko ay nasa matanda. Pag nagagawa daw ng buweld, pag ang karne mo ay hindi frozen, ang maganda ay pakukuluin mo muna ang tubig, saka mo ilalagay ang karne. Pero kung ang karne mo ay frozen pa, pero kung ang karne mo ay tawag doon, frozen, sasabay mo siya sa paglagay sa pagpapakulo. Malamig na tubig, ibig sabihin gano'n. Ang sikreto kasi doon, ang karne, pag hindi siya frozen, pag nilagay mo siya sa tubig na kumulo na, ang kaagad-agad ang tendency ng karne ay hihigpit na kaagad. So ang karne mananatiling compact. Ganon din sa tubig na malamig pag frozen, ilalagay mo unti-unti habang umiinit ang tubig, nagko-compact din yung karne. Kaya ang katas ng karne nananatili sa loob, hindi masyadong parang itong ay parang technique lang ng mga ibang pero hindi ko alaman kung sa napapansin ko, maganda nga naman ang naging resulta. Kaya gano'n. So lagay na yung natin, ang karne sa apoy. So tatakpan natin. Then pag kumulo na siya, tatanggalin natin lahat ng impurities. Pag unti-unting umiinit, lumalabas, tatanggalin natin yung impurities. Pagkatapos iluluwer natin ang apoy. Gayon. So isa pang ngayon, araw na ito, ang lulutuin natin ay ito, tukiti di melanzane at saka pepperoni at patate. Ayan. So, anong unang gagawin natin para may handa bago ako lumipat sa matandang lalaki. Kuha tayo ng chopper, board, kutsilyo, tapos mayroon tayong strainer na pilay. Dadalawang paa. Kaya pag tinayo mo ay nakatangilid. Kaya so, ang gagawin natin, ganyan. Slice into cubes. Wash muna. Dahil ito ay mayroon tayong pagkain dito. So, ganyan. Slice lang natin ganyan kalalaki. Then, higap natin ng kaunti. Ayan. Ito na yun. Slice into cubes lang natin. Medyo malalaki dahil ayaw natin na pag naluto ay madudurog. Lagay natin sa strainer. Ganyan. Ganyan. So,
lagyan natin ng mayroon ako ditong salifino. Lagyan natin siya ng asin. Mekos. Tapos hahayaan lang natin siya para lumabas yung katas ng talong. Dahil ang purpose ay tanggalin natin yung lasa ng talong na medyo matapang na mapakla at medyo makatis sa dila pag so patutuloyin natin siya ng kunting panahon. Iwanan muna natin diyan. Slice natin ng pepperoni. Ayun. Then, tanggalan lang natin ng seeds. Ayan. Ayan. Tapos, kuhain lang natin ng 2 hiwa. Yun, nagtatawag na. Puntahan natin na. So ayun, bumangon na nagtawag pero ayaw bumangon. Pinainom ko na lang ng gamot niya at hahayaan ko na lang siya sa higaan niya para kung kailan siya babangon sa kanalang kahit diretsong lunch na lang siya mamaya, no problem. Ngayon nahanda na natin ang pepperoni. Slice natin, lilinisin natin ang patate. Siguro kahit isang patatas lang siguro dahil dadalawa lang naman sila. Tingnan natin mamaya kung anong magiging resulta nitong patatas na ito, kung gaano kadami ang kinalabsan. So, hiwain ko na lang siya ng rondelli siguro. Bilog, ibig sabihin. Tanggalin natin ang ano niya na mayroong makyang itim. Natural lang naman sa patatas siya ang nangyayari. Okay. Then slice natin siya ng pabilog at bago hugasan, ganyan. Ganyan. Kakapal siguro. Okay na yan. Isa lang siguro dahil pag masyado namang madami ang patatas ay maagaw niya yung lasa ng pepperoni at saka pepperoni at melanzani o talong. Ayan. Ayan. Kung may naintindihan ba't araw na ito ay ang kilos ko ay hindi organisado, siguro may kulang ako, hindi ko maintindihan. Ano bang hindi ko nagawa araw na ito bago ako nagsimula? Ba't hindi ako kaya medyo scattered ang ideas ko kahit sa pagkilos ko. Kalaman ko na kung ano
Di tayo nakapagdasal pala araw na ito. Bago magsimula ang araw. Giving sign of the cross, nakalimutan ang araw na ito. Sorry Lord. Ayun talaga. Okay. So, ayan, okay na siya. Prepare na natin lahat-lahat. Ang nasaan ko nilagay ang meron akong hinanda. Kita nyo kung gaano ka disorganizado ang utak ko. Meron akong i-prepare na kamatis, hindi ko na alaman kung saan ko nilagay. Okay. Dito, wala na. Kukuha na lang ulit tayo. Okay. Ayun, naalala ko na yung kamatis na kinuha ko pala kanina ay nagamit ko na doon sa boleto. Kaya kumuha ko yan. Kita mo na yan? Yun ang sinasabi ko. Na scattered ang utak pag kailangan naman na natin magano. So, prepare natin yung yung tukiti de verdura. Lagay natin yung lansane. Nakatulon na siya after 30 minutes. Hinugasan ko, binalawan ko para matanggal yung alat at pinigaan ko siya. So, isabay ko na rin dito ang pepperoni o bell pepper. May kamatis na rin siya at saka yung patatas. Lalagyan natin siya ng salt. Kunti lang dahil hindi natin alaman kung napigaan natin o wala lahat yung alat nung nilagay natin kanina nung pinatulo natin siya. Lagyan natin ng abundante de olio de oliva dahil ang talong ay sumisip-sip yan ng mantika. So, ang unang gagawin natin bago natin siya is mamaya tatakpan natin siya, hindi nilalagay sa apoy. Siguro dadali natin siya sa mezza-cottura. So, i-half-cook muna natin siya. Then pag half-cook na siya, i-reduce natin ang apoy dahan-dahan na wala ng takip para magiging crunchy yung tapos dadagdag na lang tayo ng kamatis mamaya, medyo para pag nag-serve ay medyo hapok pa yung kamatis, medyo maganda ang niya. At basil leaves para mas mabango. For the meantime, dadalhin natin siya sa half cooking. Ganun lang. Madali lang naman siya lutuin, lang. Yung pag-prepare lang ng Hindi ko alam mga araw na ito talagang disorganisado kahit ang kusina ko ay kalat.
try natin ano ah, try natin linisin ng kaunti. Dahil pati ako, hindi ko alam ang ginagawa ko at hindi ko rin alam kung paano ipasunod-sunod yung mga ginagawa ko. Kaya, hirap. Ayan. Okay. Tanggalin natin ang kalat. Unyo no al suposto. Para medyo lumiwanag ang utak. Sabi ko nga kanina, ito siguro epekto ng hindi nakakaalala sa daily routine na very importanteng bagay. Yung magpasalamat lamang sa Panginoon sa paggising sa gabi nagdaan na naging safe at nagising pa muli. Ngayon, dahil sa naalala ko, yun lang naman ang kulang ko eh. Yun lang ang hindi ko nagawa kanina. Kaya, disrupted ang utak ko, hindi ko, hindi ko alam kung sa inyo nangyayari din yung gayon. Pero sa akin, usually, ganun ang nangyayari. Pasensya na. Sorry Lord. Ganun pa man, alam kong hindi niya ako pababayaan. Gagayad niya pa rin yung araw ko na ito. Na nire-remind niya lang siguro ako na mayroon akong dapat alalahanin araw-araw. Na siya muna bago ang ibang bagay. As I know, nung paggising ko kanina ay nag-thank you naman ako, pero siguro kulang o nanunuso, hindi ko alaman. Ang alaman ko ay, ang utak ko ay hindi organisado araw na ito. Okay. Ganon. Yan. Medyo malinis na. Malinis na yung table na kung saan ako nagtatrabaho. Para sa kusina. Medyo organisado na. Try natin. Dito na lang muna. Relax muna ako ng sandali. Magpapausa muna ako. So ayan siya. Tapos yung bulito natin, ayan, na-reduce ko na rin yung apoy. Papaanohin na natin siya ng dahan-dahan. Maluluto na siya ng kanya, dahan-dahan. Kayo na lang, mamaya uli. Hindi kaya ay hanggang dito na lang at kita-kita tayo. Salamat.